Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Lightyear mission log, stardate 4072. My readout yet if the air is breathable. And there seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Oh, yeah! You're my favorite Uy, deputy. andyan na pala kayo. Okay. So what's going on mga nyor? Balik ganito, no? Ito, naglalaro lang ako, no? Kaya kilala nyo naman itong mga to, no? Alam nyo ba na bago naging bahagi ng pop culture history ang mga animated films, may isang movie na nagbago ng childhood natin? Okay, so, November 22, 1995, binago ng Toy Story ang mundo ng animation. Ito ang kauna-unahang fully computer animated feature film sa history. At dito rin natin nakilala si Buzz Lightyear at Woody. Fast forward sa 2002, hindi lang sila mga movie characters, naging action figures din sila, collectibles, at naging bahagi ng childhood natin. So sa video ito, hihimayin natin itong 2002 Hasbro Battle Buzz Lightyear at alamin natin kung bakit itong version ito ay isa sa pinaka-badass. So before we continue, kung kayo yung mga batang 80s, 90s, o early 2000s na mahilig sa mga collectible toys na tulad nito, please click the subscribe button down below at hit the notification bell para laging updated sa ating mga toy reviews at mga pasikat videos. Dahil dito, we bring back the magic of childhood. One toy at a time. Ayaw mo ba? Welcome back to my channel. Ito nga pala ang Nyor ng Bayan na lagi nagpapasikat sa inyo tuwing agahan, tanghalian, hapunan, at huwag kalilimutan na ang midnight snack. Okay, so today, pag-uusapan natin ang 2002 Hasbro Battle Buzz Lightyear. Alam nyo ba na more than 20 years ago, naging usap-usapan itong model na to dahil sa unique blue and red blast-off Gatling arm na to. Ito ang 2002 Hasbro Battle Buzz Lightyear. Mas aggressive ang armor, bold ang paint, at may rotating blue and red Gatling arm na pinaka-iconic sa variant na ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang articulation ng 2002 Battle Buzz Lightyear. Simulan natin dito sa kanyang kaliwang kamay. Pwede siyang umikot, pwede ring gumalaw, pataas at pababa. May elbow joint, may rotating wrist, at kahit ang fingers niya ay movable din. Pero pagdating naman sa kabilang arm, medyo limited ang movement dahil sa Gatling Battle Armor. Ang wrist niya umiikot lang at ang elbow niya pwedeng iswing outward. Ang shoulder joint naman pwedeng mag-swing in and out, pero hanggang dito lang ang kaya niyang i-rotate, patras at pababa. So yes, medyo limited siya kumpara sa kabilang arm, pero posable pa rin para sa battle poses. Pagdating naman sa legs, dito nagiging interesting ang figure na ito. Tingin ko, isa ito sa mga unang Buzz figures na may ratchet joint. Mapapansin nyo, medyo maingay ang joints kapag ginagalaw. Pero mas reliable sila kumpara sa older Buzz figures na mas maluwag ang mga joints. Ang fit niya ay pwedeng mag-move in and out ng konti. Ang knees naman, kayang mag-bend ng malaki at pwede rin mag-inward. Ang waist niya naman, kayang mag-rotate ng full 360 degrees. Ang head niya ay may articulation din. Pwede siyang mag-rotate pero hanggang dito lang dahil ang suit collar niya ang pumipigil sa movement. At isa pang interesting detail, no? Ang ulo niya ay rubber material, kaya medyo squishy siya kapag pinipisil. Ang helmet naman ni Buzz, snap open at snap shut. May konting wiggle room siya, kaya kapag na-tilt mo ang figure, minsan kusang bumubukas ng konti ang helmet. Hindi naman unusual yan, no? Pero isa lang sa mga small quirks ng figure na ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang play features ng figure na ito. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit gustong-gusto ng collectors ang Buzz na to ay ang kanyang wings. Itong 2002 Battle Buzz Lightyear ay isa sa mga unang Buzz figures kasama ang Deluxe Buzz na nagkaroon ng movie accurate wings. Hindi lang sa size, kundi pati sa mechanism
ng pagbukas ng wings. Kapag inactivate mo ang wings, makikita mo na properly silang nag-swing out at umaangat pataas. Very similar sa paraan kung paano sila nagbubukas sa movie. Sa figure na to, mapapansin nyo na minsan medyo nagsasag ang isang wing, no? At wala rin sila masyadong spring tension. Pero, kahit ganon, gumagana pa rin sila ng maayos at very close pa rin sa movie's design. Habang nandito tayo sa likod ng figure, may isa pang interesting feature. Isa itong innovation ng Hasbro nung panahon na yon. Ang wing cover na ito ay removable. Nakapeg lang siya sa likod. At later on, ang system na ito ay ginamit din ng Thinkway sa kanilang bus figures. Pero may downside din to. Kapag bumili ka ng second-hand na bus figure, madalas missing na ang piece na to. Medyo mahirap talaga makahanap ng listing na kumpleto pa ang wing cover. At isa pang interesting feature, no? Ang wings mismo ay removable. Snap off lang siya. Parang ganito. Ang idea dito ay kapag nahulog ang figure, hindi mababali ang wings. Instead, magpa-pop up off lang siya. So protection features din siya para sa toy. At interestingly, ang wing opening mechanism na ito ay halos pareho ng ginawa ng Thinkway sa kanilang later bus figures. Ibig sabihin, inspired din sila sa Hasbro design. Kung sakaling missing ang wing cover ng bus mo, mapapansin mo na nagbubukas pa rin ang wings. Pero hindi na siya magde-deploy ng maayos. Kaya kung akala nyo, defective ang figure nyo, hindi talaga. Design choice lang yan ng toy. Pero para sa mga collectors, isa talaga ito sa pinaka-interesting features ng Battle Bus Lightyear. Ngayon naman, pag-usapan natin ang electronic features ng figure na to. Ilalapit siya ng konti sa camera kasi medyo mahina ang speaker ng bus na to. Para ma-activate ang kanyang phrases, pindutin lang natin ang buttons dito sa chest niya. Buzz Lightyear to Star Command. Mission accomplished, Woody. To infinity and beyond. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Look at my impressive wingspan. Buzz Lightyear to the rescue. Woody, I'm trapped. I need your help. Woody, we need air support. Mission accomplished, Woody. Buzz Lightyear to Star Command. To infinity and beyond. Look at my impressive wingspan. To infinity and beyond. Woody, I'm trapped. I need your help. So napansin ko, inuulit niya ang ibang phrases ng mas madalas kaysa sa iba. May mga lines na halos hindi mo marinig agad. Pero, nung early 2000s, medyo bagong concept pa siya sa mga talking toys. Kaya kahit simple lang ang electronics niya, dagdag pa rin ito sa nostalgic experience ng figure. At syempre, hindi magiging kompleto ang Buzz Lightyear figure kung wala ang kanyang iconic voice lines. So ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-very interesting feature ng figure na ito, ang kanyang arm cannon. Hindi ko sigurado kung may official name ito pero isa ito sa pinaka-unique na features ng Battle Bus Lightyear. Dahil karamihan sa Hasbro bus figures ay may kasama accessories, minsan kapag second hand mo na siya nabili, may mga missing pieces na. Sa arm cannon na to, dapat may mga small dart na nilalagay sa mga butas na to. Kapag in-spin mo ang cannon, magpuproduce siya ng sound effect at dapat mag-fire din ang dart. So, nawala na yung darts ng figure ko, no? At honestly, medyo mahirap talaga siyang hanapin ngayon dahil madaling mawala ang small accessories. Kaya kung bibili kayo ng figure na ganito, highly recommended na hanapin nyo yung complete set. Mas mataas din kasi ang value kapag kumpleto ang accessories. Kahit wala na yung dart, gumagana pa rin ang sound feature ng cannon. Kapag iniikot mo siya, naglalabas pa rin siya ng sound effect. Pwede mo siyang i-twist either direction at kapag tuloy-tuloy mong iniikot, parang may extended bottle sound effect. So honestly, no, kahit ganito lang, sobrang fun talaga niya laruin. Mas magiging awesome lang talaga kung nandito pa yung original dart. By the way, no, ang laser button nga pala niya sa figure na to, wala siyang function. May isa pang interesting detail sa figure na to. Kung mapapansin nyo, may dalawang maliit na circle dito sa chest area. Kung fan kayo ng Buzz Lightyear toys, baka familiar kayo sa feature na to. Kasi noong 1997, gumawa ang Thinkway ng Buzz and Woody figures na kaya mag-usap sa isa't isa. Ginamit nila infrared receivers na ganito. Although, itong figures na to ay Hasbro version, parang ginawa nila ang sarili nilang sa ganitong feature. Overall, para sa akin, amazing figure talaga itong Battle Buzz Lightyear. Napaka-innovative niya para sa time niya. Noong early 2000s,
malamang isa na ito sa best Buzz Lightyear toys na pwede mong makuha. At kahit ngayon, very solid pa rin siyang collectible. Kaya kung nakakita kayo ng 2002 Hasbro Battle Buzz Lightyear, especially kung complete siya, highly recommended ko talaga siya para sa mga Toy Story collectors. So akala natin dati, mga laruan na sila. Pero ngayon, may value na. Maybe that's why kahit matanda na tayo, we still smile kapag nakikita natin sila. Because somewhere inside us, that kid from 1995 is still there. Are you still there? Okay, so kung nagustuhan nyo ang video ito tungkol kay Buzz Lightyear, ay please click the subscribe button down below and hit the notification bell para lagi updated sa ating mga toy reviews at mga pasikat videos. Ako nga pala, senyor, na nagsasabing magkikita pa tayong muli sa susunod na next time from Infinity and Beyond. Ayaw mo ba? Got a friend in me. Dahil. No.